Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Likas kayang pag-unlad. Pagtahak sa landas, tungo sa kinabukasan. Sa gitna ng mga hamon na kinakaharap ng ating planeta, mula sa pagbabago ng klima, hanggang sa pagkaubos ng likas na yaman, isang konsepto ang nagbibigay ng pag-asa at gabay. Ang likas kayang pag-unlad o sustainable development. Ngunit, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Hindi lang ito basta pag-unlad. Ito ay isang paraan ng pag-unlad, na isinasaalang-alang ang pangmatagalang kapakanan ng ating mundo, at ng mga susunod na henerasyon. Sa araw na ito, ating sisiyasatin ang pundasyon ng likas kayang pag-unlad. Aalamin natin, kung paano nito binabalanse ang pangangailangan ng tao sa pag-unlad, pagprotekta sa ating kapaligiran, at pagtiyak ng katarungang panlipunan. Halina at tuklasin natin, kung paano tayo maaaring umunlad, nang hindi isinasakripisyo ang kinabukasan ng ating planeta. Ano ang likas kayang pag-unlad? Isang gabay sa pag-unlad na may pananagutan. Sa pagharap natin sa iba't ibang hamon sa ating lipunan at kapaligiran, isang mahalagang konsepto ang patuloy na binibigyang diin. Ang likas kayang pag-unlad o sustainable development. Ngunit, ano nga ba ang tunay na ibig sabihin nito? Hindi ito basta isang makabagong termino, kundi isang filosofiya at paraan ng pag-iisip, na may malalim na implikasyon sa ating kinabukasan. Ang kahulugan ng likas kayang pag-unlad. Ang likas kayang pag-unlad, ay maaaring ilarawan bilang isang uri ng pag-unlad, na tumutugon sa pangangailangan ng kasalukuyang henerasyon, nang hindi isinasakripisyo ang kakayahan ng susunod na henerasyon, na matugunan ang kanilang sariling pangangailangan. Sa simpleng salita, ito ay nangangahulugan ng pagbabalanse sa ating mga pangangailangan ngayon, tulad ng pagkain, tirahan, enerhiya, at paglago ng ekonomiya, sa paraang hindi natin uubusin o sisirain ang mga likas na yaman, na kakailanganin ng ating mga anak at apo sa hinaharap. Ito ay tungkol sa pagiging responsable, at pag-iisip ng pangmatagalan. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-unlad ng ekonomiya, kundi pati na rin sa pagtiyak, na ang pag-unlad na ito ay patas, inklusibo, at hindi nakasisira sa kalikasan, na bumubuhay sa ating lahat. Ang pag-unawa sa konseptong ito, ang unang hakbang tungo sa pagbuo ng isang mas maganda, at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Ang pinagmulan ng likas kayang pag-unlad. Isang balanseng pananaw, para sa kinabukasan. Sa patuloy na paghahanap ng sangkatauhan ng mga solusyon sa mga pandaigdigang hamon, lumitaw ang isang konsepto, na nagbigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa ating responsibilidad sa planeta, at sa mga susunod na henerasyon. Ang likas kayang pag-unlad o sustainable development. Upang lubos na maunawaan ang kahalagahan nito, mahalagang balikan ang pinagmulan ng ideyang ito. Ang pag-usbong ng konsepto noong dekada 1980. Ang konsepto ng likas kayang pag-unlad, ay umusbong noong dekada 1980. Ito ay panahon, kung saan naging mas malinaw ang mga epekto ng mabilis na industrialisasyon, at pag-unlad sa kalikasan at lipunan. Nagsimulang mapansin ang pagkasira ng kapaligiran, pagkaubos ng likas na yaman, at ang lumalaking agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap. Dahil dito, kinailangan ng isang bagong balangkas, na magtatakda ng paraan ng pag-unlad na hindi lamang nakatuon sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa pangmatagalang kapakanan. Ang tatlong haligi ng likas kayang pag-unlad. Ang likas kayang pag-unlad ay isang konsepto, na naglalayong balansehin ang pangangailangan ng kasalukuyang henerasyon, nang hindi isinasakripisyo ang kakayahan ng mga susunod na henerasyon, na matugunan ang kanilang sariling pangangailangan. Ito ay binubuo ng tatlong magkakaugnay na haligi: pang-ekonomiya, panlipunan, at pangkapaligiran.
Ang bawat haligi ay may mahalagang papel sa pagkamit ng isang balanse at pangmatagalang pag-unlad. Ang mga ito ay madalas ding tinutukoy bilang ang triple bottom line ng people, planet, at profit. Pang-ekonomiya, o profit. Ito ay tumutukoy sa pagpapaunlad ng kabuhayan, at pagtiyak na may sapat na kita at oportunidad para sa lahat. Ang isang matibay na ekonomiya ay mahalaga, upang matugunan ang mga pangangailangan ng komunidad, at magbigay ng pagkakataon para sa paglago. Mahalaga rin na ang pag-unlad na ito, ay hindi nakasisira sa kalikasan, at nagtataguyod ng patas na distribusyon ng yaman. Panlipunan, o people. Ang haliging ito ay nakatuon sa pagkakapantay-pantay at katarungan para sa lahat. Tinitiyak na ang bawat individual, anuman ang kanilang katayuan, ay may akses sa edukasyon, kalusugan, at iba pang serbisyong panlipunan. Kasama rin dito ang paggalang sa karapatang pantao, at pagbuo ng mga komunidad na may pagkakaisa at pag-unawa. Pangkapaligiran, o planet. Ito ang pundasyon ng lahat, na tumutukoy sa pangangalaga sa likas na yaman at ekosistema. Kabilang dito ang pagsusulong ng mga gawain, na nagpoprotekta at nagpapanatili sa kalikasan, tulad ng paggamit ng renewable energy, at tamang pamamahala ng basura. Mahalaga ang proteksyon ng kalikasan, upang masiguro na ang mga yaman nito, ay mananatili para sa mga susunod na henerasyon. Ang tatlong haliging ito ay magkakaugnay, at kailangang magkaroon ng balanse, upang makamit ang tunay na likas kayang pag-unlad. Bakit mahalaga ang likas kayang pag-unlad? Isang pamumuhunan, para sa kinabukasan. Sa ating patuloy na paglalakbay tungo sa pag-unlad, mahalagang isaalang-alang hindi lamang ang ating kasalukuyang pangangailangan, kundi pati na rin ang kapakanan ng mga susunod na henerasyon. Dito pumapasok ang kahalagahan ng likas kayang pag-unlad. Hindi lamang ito isang konsepto, kundi isang mahalagang pananaw, na gumagabay sa atin, upang bumuo ng isang mas maganda at mas matatag na mundo. Ang mga dahilan kung bakit ito mahalaga. Narito ang ilang mahahalagang dahilan kung bakit kritikal ang likas kayang pag-unlad. Pinapangalagaan ang kalikasan. Ito ang pinakapangunahing layunin. Sa pamamagitan ng likas kayang pag-unlad, tinitiyak natin na ang ating mga aksyon ay hindi nakasisira sa kalikasan. Kasama rito ang pagpapanatili ng biodiversity, pag-iingat sa mga likas na yaman tulad ng tubig at hangin, at pagbabawas ng polusyon. Ang malusog na kalikasan ay pundasyon ng lahat ng buhay. Nagbibigay ng pangmatagalang kaunlaran. Ang pag-unlad na hindi isinasaalang-alang ang hinaharap, ay panandalian lamang. Ang likas kayang pag-unlad, ay naglalayong lumikha ng kaunlaran na maaaring magpatuloy sa mahabang panahon. Ito ay nangangahulugan ng pagbuo ng mga industriya at ekonomiya na matatag, inklusibo, at hindi nakadepende sa pag-ubos ng ating mga yaman. Binabawasan ang kahirapan. Ang malaking bahagi ng kahirapan, ay konektado sa pagkasira ng kapaligiran, at kakulangan sa likas na yaman. Sa pamamagitan ng pagtataguyod ng patas na paggamit ng yaman, at paglikha ng mga oportunidad na pang-ekonomiya, na hindi nakasisira sa kalikasan, ang likas kayang pag-unlad ay makatutulong na mabawasan ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap, at magbigay ng mas magandang buhay para sa lahat. Tinutugunan ang climate change. Ang pagbabago ng klima, ay isa sa pinakamalaking banta sa ating planeta. Ang likas kayang pag-unlad, ay nagtataguyod ng mga pamamaraan, tulad ng paggamit ng renewable energy, pagbabawas ng greenhouse gas emissions, at pagpapanatili ng mga kagubatan, lahat ng ito ay mahalaga sa paglaban sa climate change. Pinapalakas ang pandaigdigang kooperasyon. Ang mga suliraning pangkapaligiran ay walang kinikilalang hangganan. Ang pagtugon sa mga ito, ay nangangailangan ng pagtutulungan ng iba't ibang bansa. Ang likas kayang pag-unlad, ay nagbibigay ng isang karaniwang layunin na nagbubuklod sa mga bansa, upang magtulungan sa paghahanap ng mga solusyon, at pagbabahagi ng mga pinakamahusay na kasanayan. Sa kabuuan, ang pagyakap sa likas kayang pag-unlad, ay hindi lamang isang opsyon, kundi isang pangangailangan. Ito ang ating gabay tungo sa pagbuo ng isang mundo,
kung saan ang kaunlaran, at pangangalaga sa kalikasan, ay naglalakbay ng magkasama, para sa kapakinabangan ng bawat isa, ngayon, at sa hinaharap. Likas kayang pag-unlad sa Pilipinas. Pagtahak sa matatag na kinabukasan. Ang likas kayang pag-unlad, ay isang pandaigdigang konsepto, na naglalayong balansehin ang pangangailangan ng kasalukuyang henerasyon, nang hindi isinasakripisyo ang kakayahan ng mga susunod na henerasyon, na matugunan ang kanilang sariling pangangailangan. Mga hakbang tungo sa matatag na kinabukasan. Sa Pilipinas, ang pagyakap sa prinsipyong ito ay makikita sa iba't ibang mga programa at inisyatibo, na naglalayong isulong ang pag-unlad na matatag, inklusibo, at pangmatagalan. Mga programang pangkalikasan. Pangangalaga sa yaman ng bansa. Ang Pilipinas, bilang isang bansang mayaman sa likas na yaman, ay nagsisikap na pangalagaan ang mga ito. Ipinapatupad ang mga programang pangkalikasan tulad ng reforestation, o pagpapanumbalik ng mga kagubatan, at ang masusing pangangalaga sa mga karagatan at lupa. Ang paggamit ng mga balangkas tulad ng Sukat ng Kalikasan Framework, at Toolkit, ay tumutulong sa pamahalaan, na masuri at mapamahalaan ng wasto ang mga likas na yaman, na mahalaga para sa pangmatagalang pag-unlad. Disaster Risk Reduction and Management, o DRRM. Paghahanda at pagtugon sa mga hamon. Dahil sa madalas na pagharap ng Pilipinas sa mga natural na kalamidad, ang Disaster Risk Reduction and Management, o DRRM, ay naging kritikal na bahagi ng likas kayang pag-unlad. Sa pamamagitan ng mga estratehiya tulad ng National Disaster Response Plan, o NDRP 2024, at ang pagpapalakas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, o NDRRMC, layunin nitong bawasan ang pinsala, paghandaan ang mga sakuna, at mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad. Ang pagtutulungan ng gobyerno, civil society, at pribadong sektor, ay susi sa epektibong DRRM. Renewable Energy Initiatives. Paglipat sa malinis na enerhiya. Isang mahalagang hakbang tungo sa likas kayang pag-unlad, ang paglipat sa renewable energy. Nakita ang malaking pag-unlad sa mga instalasyon ng renewable energy sa Pilipinas, na nagpapakita ng determinasyon ng bansa, na bawasan ang pagdepende sa fossil fuels. Ang mga inisyatibo tulad ng floating solar, at carbon-neutral railways, kasama ang Missionary Electrification Development Plan, o MEDP 2024 hanggang 2028, ay naglalayong magbigay ng malinis, at napapanatiling enerhiya sa lahat, lalo na sa mga malalayong lugar. Solid Waste Management Programs. Pagsugpo sa basura, para sa malinis na kapaligiran. Ang epektibong pamamahala sa basura, ay pundasyon ng likas kayang pag-unlad. Ang Integrated Ecological Solid Waste Management Act of 2000 o RA 9003, ay nagtataguyod ng mga pamamaraang pangkapaligiran, upang mabawasan ang basura, at mapakinabangan muli ang mga yaman. Bagamat malaki ang hamon, lalo na sa dami ng plastic waste, patuloy ang panawagan sa mga local government units, na palakasin ang kanilang programa, kabilang ang pagtugon sa marine litter, upang mapanatiling malinis ang ating kapaligiran. Sa pamamagitan ng mga programang ito, isinusulong ng Pilipinas ang likas kayang pag-unlad, na naglalayong lumikha ng isang mas matatag, makatarungan, at malusog na kinabukasan, para sa lahat ng Pilipino. Ang 17 Sustainable Development Goals. Ang ating pandaigdigang plano, para sa mas magandang kinabukasan. Sa pagharap natin sa samot-saring hamon sa ating planeta, mula sa kahirapan, hanggang sa pagbabago ng klima, mahalaga ang pagkakaroon ng isang malinaw na direksyon at plano. Dito pumapasok ang Sustainable Development Goals, o SDGs, o ang mga pandaigdigang layunin para sa likas kayang pag-unlad. Ito ay isang ambisyoso, ngunit napakahalagang balangkas, na nilikha ng United Nations, upang gabayan ang mundo tungo sa isang mas mapayapa, masagana, at napapanatiling hinaharap, para sa lahat. Isang komprehensibong plano para sa 2030.
Noong taong 2015, nagkasundo ang mga bansa sa buong mundo na magtakda ng 17 pandaigdigang layunin na dapat makamit pagdating ng 2030. Ang mga layuning ito ay hindi lamang basta mga mungkahi, ito ay isang komprehensibong plano na naglalayong wakasan ang kahirapan sa lahat ng anyo nito. Protektahan ang planeta mula sa pagkasira at pagbabago ng klima, at tiyakin ang kaunlaran para sa lahat na walang sino mang maiiwan. Ang mga SDGs ay kinikilala na ang mga hamon na kinakaharap natin ay magkakaugnay. Hindi maaaring magkaroon ng tunay na pag-unlad kung mayroon lamang na isasakripisyo. Kaya naman, ang bawat layunin ay idinisenyo upang maging komplementaryo sa iba, na lumilikha ng isang holistikong diskarte sa paglutas ng mga pandaigdigang problema. Ang 17 layunin na huhubog sa ating kinabukasan. Ang bawat isa sa 17 SDGs ay may partikular na purpose, ngunit lahat sila ay nagtutulungan upang makamit ang mas malaking layunin ng isang mas mabuting mundo. Narito ang mga ito: walang kahirapan o no poverty, walang gutom o zero hunger, mabuting kalusugan at kagalingan o good health and well-being, dekalidad na edukasyon o quality education, pagkakapantay-pantay ng kasarian o gender equality, malinis na tubig at sanitasyon o clean water and sanitation, abot kaya at malinis na enerhiya o affordable and clean energy, marangal na trabaho at paglago ng ekonomiya o decent work and economic growth, industriya, inobasyon, at infrastruktura o industry, innovation, and infrastructure. Bawas na di pagkakapantay-pantay o reduced inequalities. Napapanatiling mga lungsod at komunidad o sustainable cities and communities. Responsableng paggamit at produksyon o responsible consumption and production. Aksyon sa klima o climate action. Buhay sa ilalim ng tubig o life below water. Buhay sa lupa o life on land. Kapayapaan, katarungan, at matatag na institusyon o peace, justice, and strong institutions. At katuwang para sa layunin o partnerships for the goals. Ang mga Sustainable Development Goals ay hindi lamang responsibilidad ng mga pamahalaan o malalaking organisasyon. Ito ay isang pandaigdigang panawagan para sa aksyon na nangangailangan ng partisipasyon ng bawat isa, mula sa mga individual, komunidad, hanggang sa pribadong sektor. Ang pag-unawa at pagsuporta sa mga layuning ito ay ang ating unang hakbang tungo sa pagbuo ng isang mas makatarungan, masagana, at napapanatiling hinaharap para sa ating lahat. Pagsasabuhay sa likas kayang pag-unlad. Gabay para sa mga mag-aaral. Ang likas kayang pag-unlad ay tumutukoy sa pagtugon sa mga pangangailangan ng kasalukuyang henerasyon, nang hindi isinasakripisyo ang kakayahan ng mga susunod na henerasyon na matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Mahalaga itong isabuhay upang mapangalagaan ang ating planeta para sa kinabukasan. Ang mga mag-aaral ay may malaking papel sa pagsasakatuparan nito. Mga simpleng hakbang para sa mga mag-aaral. Mayroong maraming mga paraan kung paano maisasabuhay ng mga mag-aaral ang likas kayang pag-unlad sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Paghihiwalay ng basura o waste segregation. Ang paghihiwalay ng basura ay isang mahalagang hakbang upang mabawasan ang dami ng basurang napupunta sa mga landfill. Hatiin ang basura sa mga kategorya, tulad ng mga nabubulok, di nabubulok, at recyclable. Pakikilahok sa clean-up drives. Ang pakikilahok sa mga clean-up drives ay isang paraan upang linisin ang kapaligiran at magbigay kamalayan sa komunidad tungkol sa kahalagahan ng kalinisan. Pagtitipid sa tubig at kuryente. Ang patitipid sa tubig at kuryente ay makatutulong na mabawasan ang pagkonsumo ng likas na yaman. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit, at ayusin ang mga tumutulong gripo. Paggamit ng reusable materials. Sa halip na gumamit ng mga disposable na produkto, gumamit ng mga reusable na alternatibo, tulad ng eco bag, tumbler, at eco-friendly straws.
Pagtatanim ng puno. Ang pagtatanim ng puno ay nakakatulong upang mapanatili ang balanse ng ecosystem. Nagbibigay ito ng tirahan para sa mga hayop, nagpapababa ng temperatura, at sumisipsip ng carbon dioxide sa hangin. Pagpapalawak ng kamalayan. Bukod sa mga nabanggit, mahalaga rin ang edukasyon at kamalayan. Alamin ang mga isyu sa kapaligiran, at ibahagi ang kaalaman sa iba. Maging aktibo sa pagsuporta sa mga programa at proyekto na nagtataguyod ng likas kayang pag-unlad sa paaralan at komunidad. Pagiging responsableng consumer. Maging responsableng consumer sa pamamagitan ng pagbili ng mga produktong eco-friendly at lokal na gawa. Iwasan ang labis na pagkonsumo, at suportahan ang mga negosyong nagpapatupad ng sustainable practices. Hamon at pagkakaisa. Ang pagsasabuhay ng likas kayang pag-unlad ay hindi madali. Maraming hamon ng kakulangan sa pondo at kaalaman. Ngunit sa pamamagitan ng pagkakaisa at kooperasyon, matutumbasan natin ang mga ito. Ang likas kayang pag-unlad ay isang responsibilidad ng bawat isa. Sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang at aktibong pakikilahok, ang mga mag-aaral ay maaaring maging bahagi ng pagbabago tungo sa mas maganda at likas kayang kinabukasan. Paglalagom. Ang likas kayang pag-unlad bilang gabay sa kinabukasan. Sa ating paglalakbay sa pag-unawa sa likas kayang pag-unlad o sustainable development, mahalagang balikan ang mga pangunahing punto na nagbibigay diin sa kahalagahan at aplikasyon nito. Ang konseptong ito ay hindi lamang isang teorya, kundi isang praktikal na gabay tungo sa pagbuo ng isang mas makatarungan, masagana, at napapanatiling mundo para sa lahat. Napag-alaman natin na ang likas kayang pag-unlad ay mahalaga, hindi lamang para sa ating kasalukuyang pamumuhay, kundi higit sa lahat, para sa kinabukasan. Ito ay pagtiyak na ang mga pangangailangan natin ngayon ay matutugunan, nang hindi nakokompromiso ang kakayahan ng mga susunod na henerasyon, na matugunan din ang kanilang mga pangangailangan. Ang pag-unlad na hindi isinasaalang-alang ang pangmatagalang epekto, ay maaaring humantong sa pagkaubos ng likas na yaman, pagkasira ng kapaligiran, at paglala ng mga suliraning panlipunan. Sa makatuwid, ang pagyakap sa likas kayang pag-unlad, ay isang pamumuhunan para sa isang mas matatag na hinaharap. Ang susi sa matagumpay na likas kayang pag-unlad, ay ang balanseng pagtingin sa tatlong mahahalagang haligi: ekonomiya, lipunan, at kapaligiran. Hindi maaaring umunlad ang isa, habang nasisira ang dalawa pa. Ang paglago ng ekonomiya ay dapat na inklusibo at hindi nakasisire sa kalikasan. Ang pagkakapantay-pantay at katarungang panlipunan, ay dapat nakasabay ng pag-unlad. At higit sa lahat, ang pangangalaga sa ating planeta, ay ang pundasyon na nagpapatatag sa lahat. Ang pagkilala sa pagkakaugnay ng mga ito, ay nagbibigay daan sa atin na gumawa ng mga desisyon, na may mas malawak at pangmatagalang benepisyo. Sa huli, ang pagtataguyod ng likas kayang pag-unlad, ay hindi lamang tungkulin ng mga pamahalaan o malalaking organisasyon. Ang bawat isa sa atin ay may pananagutan sa pagsusulong nito. Mula sa mas simpleng gawain tulad ng pagtitipid sa tubig at kuryente, paghihiwalay ng basura, hanggang sa malalaking aksyon tulad ng pagsuporta sa mga renewable energy initiatives, at pagtataguyod ng mga patakarang pangkalikasan, ang bawat kontribusyon ay mahalaga. Ang pagtuturo sa iba, pakikilahok sa mga programa, at pagiging mulat sa consumer ay mga paraan, upang maging aktibong bahagi tayo sa pagbuo ng isang mas likas kaya at mas magandang mundo. Sa paglalagom, ang likas kayang pag-unlad ay isang komprehensibong landas, na nangangailangan ng ating kolektibong pag-unawa, pagbalanse ng mga interes, at aktibong partisipasyon. Ito ang ating tanging paraan, upang matiyak na ang kagandahan at yaman ng ating planeta, ay mananatili para sa mga susunod pang henerasyon. Ang mga Sustainable Development Goals, o SDGs, ay isang pandaigdigang panawagan, upang tapusin ang kahirapan, protektahan ang planeta, at tiyakin na sa taong 2030, lahat ng tao ay magtamasa ng kapayapaan at kaunlaran. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.